Assalamualaikum, peace be with you. So sa muli mga brother, so natalakay natin ng isang araw yung tungkol sa ang haligi ng Islam, yung limang haligi ng pananampalatayang Islam. So ang mga haligi na to, ito yung tinatawag na Shahadatain. So ang ibig sabihin ng Shahadatain, panunumpa o pagsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, at panunumpa at pagsaksi na si Muhammad ang huling sugo na propeta ng Allah. So yun yung tinatawag na unang haligi, Shahadatain. No? Pagsaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah. At si Muhammad ang kanyang huling propeta. Okay, pangalawa, ito yung tinatawag na sala. No? So kailangan matutunan natin yan. Kasi kahit naniwala tayo, tinanggap natin sa buhay natin ang Panginoong Diyos na si Allah. Kung wala tayong sala, hindi tayo makakapasok ng paraiso. Bakit? Dahil lang sala, ang pagdarasal na 5 beses sa isang araw, ito yung nagpapamuslim sa atin. No? Hindi ang pangalan natin sa Islam, Abdullah, Ryan, hindi yan ang nagpapamuslim sa atin. Ang nagpapamuslim sa atin, yung pagdarasal na 5 beses sa isang araw. No? Dahil ang ibig sabihin ng Muslim, yaong mga nilikha ng Diyos na sumusunod sa tagapaglikha. So, paano natin masasabi na tayo ay sumusunod sa ating tagapaglikha kung hindi naman tayo nagsasala? Tama po ba? So, kailanman, hindi natin mapapasok ang paraiso hanggat hindi tayo magsagawa ng pagdarasal. Dahil ang pagdarasal, ulitin ko, ito yung karapatan ng Diyos sa atin na sambahin siya dito sa mundo. At pag naibigay natin yung karapatan ng Allah, nasambahin siya na 5 beses sa isang araw, sa kabilang buhay, makukuha natin yung karapatan natin sa Kanya. Uulitin ko, pag naibigay natin yung karapatan ng Diyos dito sa mundo, nasambahin natin siya na 5 beses sa isang araw, sa kabilang buhay, ipagkakalob niya sa atin yung karapatan natin. Ano yun? Na huwag niya tayong itapon sa apoy ng impyerno. Makukuha natin yon. Okay? So, kailangan pag-aralan natin yung pagdarasal, lalo na sa mga bagong yakap sa Islam. So, ngayon, itong haligi na ito, Shahadatain, Salah, Zakat, Kawang-gawa, Saum, Pag-aayuno, at Hajj. Ito yung mga haligi natin upang matpatibay natin yung ating paniniwala. So, ang pananampalataya na walang kaakibat na gawa ay, baog, patay, walang silbi, walang saysay. No? So kailanman hindi tayo magiging matatag sa ating faith, sa ating pananampalataya kapag hindi natin nilagyan ng haligi. Kahit yung isang bahay, hindi yan magiging matibay kung hindi mo pupundasyonan ng haligi. No? So kailangan tibayin natin yung mga haligi ng bahay para kung halimbawa man may dumating na unos o malaking bagyo, malakas na hangin, sandstorm, bagyo, hindi basta-basta agad-agad bibigay o masisira ang bahay. Bakit? Dahil matibay ang kanyang pundasyon. So ganyan din sa ating pananampalataya. Para hindi tayo mawala sa pananampalatayang Islam, pagkatapos tayong ginabayan ng Diyos, i-grab natin to. Huwag natin pabayaan mawala ito. Dahil ito lamang tanging kayamanan natin dito sa mundo na madadala natin sa kabilang buhay. At ito ang magpapapasok sa atin sa paraiso. Yung pagkilala natin sa tunay na Diyos na si Allah at yung pagsamba natin sa Kanya. So, dapat magkasama palagi yan. No? Pagkatapos natin siyang kinilala, sasambahin natin siya. Pagkatapos natin siyang tinanggap sa ating buhay, na siyang Diyos na lumalang sa atin, paglingkuran natin siya. Hindi pwede maghiwalay yon para makamtan natin yung buhay na walang hanggan sa paraiso ng Allah. So, yun. So, itong mga paniniwala na ito, anim na paniniwala. So anong unang paniniwala? Tauhidullah. Ang ibig sabihin ng Tauhidullah, kaisaan ng Allah. Oneness of God. So sa Islam, pag sinabing isa lang ang Diyos, absolutely isa lang. Kaya sabi ng Allah, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo Muhammad, ang Allah ay nag-isang Diyos lang. Ahad. Sabihin mo Muhammad, ang Allah, ang sandigan ng lahat. Siya yung makapangyarihan na Diyos, eternal, no?
siya hindi nagkaroon ng anak at hindi siya pinanganak. Hindi siya nagkaroon ng anak, hindi pinanganak. At sa kanya ay walang makakatulad. So ito po yung kaisaan ng Diyos sa Islam, no? So wala na tayong kikilalanin na Diyos maliban kay Allah. Dahil si Allah, siya lamang bukod tanging nag-iisang Diyos na wala nang ibang Diyos na tagapaglalang. Wala nang ibang Diyos na mapagpatawad. Wala nang ibang Diyos na makapangyarihan, kundi si Allah lamang. Kaya absolutely, isa lang ang paniniwala natin sa Diyos. Pangalawang paniniwala, tayong mga Muslim ay naniniwala sa tinatawag na sa mga anghel, no? So ang anghel kasama ng Diyos 'yan. Hindi sila sumusuway, no? Kahit anong ipag-utos ng Allah, gagawin nila. Hindi katulad ng tao, maaring sumuway siya, maaring sumunod siya kapag siya inutusan. Tama po ba? Inutusan tayo ng Diyos na sumamba lamang sa Kanya. Unang commandments 'yan. Huwag na tayong sasamba pa ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Maaring ang tao, susunod siya sa command ng Diyos na yon. Maaring sumuway siya. So, dahil may free will tayo. So, mas mainam na tayo ay sumunod sa Diyos. Para kung sa ganon, yung pagsunod na yon, para sa langit yon, para sa Jan na yon, sa paraiso. Yung pagsunod. Dahil ang Islam, ito ay pagsunod, pagsuko sa kalooban ng Diyos. No? So, para sa langit, para sa paraiso natin yan, yung pagsunod natin yan, mga kapatid. Okay? So, yun na nga. Yung mga anghel, nilikha sila sa light, sa liwanag. Tayo nilikha sa lupa. No, kaya pag namatay tayo, babalik tayo sa lupa. Doon tayo ibabaon. So pag namatay tayo, babangunin tayo mulit ng Diyos, bubuhayin tayo muli para hatulan sa ating mga ginawa dito sa mundo. Pero ang mga anghel, pag nagunaw na ang mundo, wala silang pananagutan. Hindi na sila bubuhayin ng Diyos. Bakit? Dahil wala naman silang paraiso at impyerno. Tayo lamang mga tao ang may paraiso at impyerno at ang mga engkanto. Dahil sinabi ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha, nilalang ang mga engkanto at mga tao upang sila'y sumamba lang sa akin. So dalawa lamang ang mayroong pananagutan sa kabilang buhay. Yung mga engkanto na hindi natin nakikita, na nasa kalagayan din sila ng mayroon din sumusunod sa kanila, mayroon ding sumusuway. Mayroon ding mga Muslim sa kanila at mayroong hindi mga Muslim. So dalawa lamang ang may pananagutan sa kabilang buhay. Okay? So, ang mga anghel, sila ay nilikha ng Diyos na walang kalayahang sumuway. Sunod-sunuran lang sila. Pangatlo, maniwala tayo sa mga aklat o mga libro, revelasyon na binigay ng Diyos dito sa mundo. Sa Islam, 5 aklat ang pinaniniwalaan natin na pinagkaloob niya to sa mga bantog na propeta. Yung tinatawag na suhuf, mga kalatas ni Abraham, mga kalatas ni Abraham, yun ang pamagat ng aklat niya. Scroll of Abraham. Pangalawa, yung tinatawag na sabur, yung mga awit ni David. Okay. Pangatlo, yung tinatawag na Torah, yung 10 Commandments ni Moises. No? 10 Commandments. Torah ang tawag doon. At pangapat, yung Injil na pinagkaloob kay Jesucristo o Ebanghelyo. At ang panglimang aklat, yung Quran, yung pinagkaloob kay Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan. Okay. Pangapat na paniniwala, maniwala tayo sa lahat ng mga propeta. So, ang lahat ng mga propeta na isinugo ng Allah dito sa mundo, sila ay mga Muslim. Dahil ulitin ko, ang ibig sabihin ng Muslim, sila yung mga sumusunod, sumusuko, sumasamba kay Allah. So, isang mensahe ang pinahayag ng mga propeta dito sa mundo, yung sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. No? Walang propeta na nagsabi na sambahin ninyo ako ang Diyos. Wala. Maging si Jesucristo, sabi niya, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Katotohanan sabi ni Jesucristo, si Allah, aking Panginoong Diyos, at Diyos nyo rin, sambahin natin siya, ito ang kaligtasan. So yun po ang mga propeta, isa ang kanilang mensahe. Panglima, ito na po yung tinatawag na araw ng paghuhukom, day of judgment. So sabi ng Allah, kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. So ang lahat ng may buhay, sabi ng Allah, ay makakatikim ng kamatayan. At sa araw ng pagbabangon muli sa kabilang buhay, no? Kayo ay gagawaran ng sapat na kabayaran. Ibig sabihin, lilitisin tayo ng Diyos. Huhukuman tayo ng Diyos, no? So sa kabilang buhay, yung hukuman ng Diyos doon, pantay yon, no? Hindi na mananaig ang salapi doon at kapangyarihan ng tao dito sa mundo. So ang mananaig na lang yung kapangyarihan ng Allah
at yung tamang justice niya, tamang hukom niya. So pantay-pantay, no? So lahat makakakuha ng ustisya doon. So yun po ang panglima, Day of Judgment, at ang panglima ito yung Qadar o destiny o kapalaran na itinakda ng Diyos sa mga nilalang niya, mabuti man o masama, no? So lahat yan ay naitakda na, yung nangyayaring gera na yan, naitakda na yan, naganap na lang. Kung tayo man ay ginabayan ng alas sa Islam, naganap na yan, nangyari na yan. So pasalamat tayo, napabilang tayo sa mga ginabayan ng Panginoong Diyos sa pananampalatayang Islam. So yan ang destiny natin, no? So wag natin pakawalan yan, wag na nating pabayaan na mawala yung binigay na gabay ng Diyos sa atin dahil ang Islam lamang ang tanging kayamanan natin na madadala natin sa kabilang buhay. Kung mayroong giyera ngayon, naitakda na yan, no? Na bago pa tayo lalangin dito sa mundo, naisulat na yan sa aklat ng kasulatan. So kung ikaw ay nakarating dito sa Qatar, Qadar mo yan, destiny mo yan. Kung sinong maging asawa mo, destiny mo yan. Kung ilan yung magiging anak mo, kung anong maging katayuan mo sa buhay, destiny mo yan. Yan ang binigay ng Diyos sa iyo. Okay mga brother? So hanggang dito na lamang, nawa nakapulutan natin ng aral. Ang mga paniniwala nating mga Muslim ay 6. Uulitin ko, paniniwala sa kaisahan ng Diyos. Kaisahan ng Diyos. Maniwala sa mga anghel. Maniwala sa mga aklat, mga revelasyon. Maniwala sa mga propeta. Maniwala sa Day of Judgment, 5. At maniwala, 6, yung kapalaran na itinakda ng Diyos sa atin. Assalamualaikum. Peace be with you.